Po sa ating lahat, sumatin po biyaya ng Panginoon, tayo muli nagkasama-sama. At sa araw na ito, tayo po ay nagpapatuloy, medyo malabo pa yung ating kontrata natin sa TV5, kaya medyo mahina pa. Pero di ba po, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, binigyan pa tayo ng pagkakataon mag-aral kasi ang pag-aaral natin ay nasa aklat pa rin po ng Romans chapter 3. No? Sa chapter 4 na? Okay. Sa chapter 4 na pala tayo, may medyo, At nung nakaraan po, pinag-aralan natin, yung karanasan. Sabi rito kasi sa chapter 4 verse 1, ano ang karanasan ni Abraham tungkol dito? Alam po ninyo mga kapatid, isa sa pinakamagandang bagay na maaari natin makuha sa Panginoon yung patungkol po sa karanasan natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi pwede na hindi po natin daranasin yan. Kaya nga po ito ay niliwanag ni Apostol Pablo muli, sabi niya, sige, pag-usapan natin yan. Kasi sa Christianity, mahilig tayo magpatotoo mahilig tayo magsabi kung ano nagawa ng Diyos sa atin, ano ginawa natin sa Panginoong Diyos. At ang magbigay kami sa nakakontra-kontra. Pero sabi ni Paul, patingnan muna natin yung original. At ang sino original? Siyempre po si Abraham o si Abraham. Kaya ito ating pinag-uusapan at mahalaga na maunawa natin na hindi po nagbabago ang karanasan ng unang nananalig sa Diyos sa kasalukuyan natin karanasan. So titignan natin yan, o yung karanasan niya, yung din ang nakukuha natin, makamamay iba naman. Pero parang gano'n nga na iba no? Kasi sa present situation natin, yung iba, nararanasan, napupunta sila sa negosyo, napupunta sa politika, napupunta sa problema kung saan-saan. Ganun nga ba ang nangyari kay Abraham? Makikita natin dito ang difference upang matawag natin, monitor natin kung ano na nga ba ang sinasapit ng bawat isa sa atin. Baka mamaya tayo naliligaw na, hindi pa natin alam. O dapat nga siguruhin natin kung yung nangyayari doon ay nangyayari sa bawat nila ng Panginoon. Saglit tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito. Muli upang amin pong tingnan sa kasaysayan ng pananalig ni Abraham kung ano nga ba kung talaga ang tunay na dapat namin maranasan at mangyari sa aming mga buhay. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang pagkakataong ito ng oras na ito, Lord. Samahan po niyo kami sa mamagitan ng Espiritu. Sa mamagitan ko po, Panginoon, padalhin po ninyo ang Espiritu ng pagkaalaman, pagpapaliwanag, at biyaya ng iyong mga salita in Jesus' name. Amen and amen. Magintihan muna kayo mga kapatid. Tingnan muna ninyo yung katabi kung sino na ang magaganda karanasan dyan. Sa atin, sa buhay natin dito sa daigdig nito, hindi mawawala ang biyaya na tinatawag natin experience. Amen? Ito na sa trabaho Pag nag-apply ka ng trabaho, anong titignan? Siyempre yung qualification mo, o ano natapos mo. Tapos sa bandang huli, yung karanasan mo. Nakapagtrabaho ka naman ng ganito, mahalaga yun no? Siyempre, pag wala kang, bago ka pa, siyempre wala kang karanasan patungkol dyan. Oo, nung unang apply ko pa, tingin sa akin sabi sa akin, ano ba alam mo? Wala nga po. Wala nga po, kaya nga po ako nag-apprentice. Diba? Tawag natin yun ay apprenticeship. Yung tawag doon, nagsisimula ka pala. So wala pa talagang karanasan. Diba? Nag-apply ka sekretary. Sa karaban ng sekretary, anong alam mo? Wala pa nga po, marunong po mag-computer, marunong po mag-ganito. Diba? Tinatanong yun. Kasi yung tatanggap sa'yo, naninigo siya. So makikita natin, sa buhay ng isang tao, experience matters. Sa pananampalataya, ganun din po pala. Darating ang magkakataon, magkakaroon ka ng mga experiences patungkol sa pananampalataya. Mabigat lang po sa religion, sa religious side,
mag-experience ka talagang madali kang madala. Amen? Hindi na ako atin dyan. Bihira pala mga tao din. Ganun pala, kala ko pa naman puro Diyos puro pala kainan yung church na yun. O kaya puro pala negosyo yung church na yun. Puro singilan. Ngay, ibang church, nagsasayawa. So, nalilito, no? So, nauwi na lang sa wala. Now, tingnan natin dito si Abraham kasi sa chapter 4, makikita ninyo, dito sa title ng aking mabuting balita, ginawang halimbawa si Abraham, sabi doon. Ginawang halimbawa si Abraham. Bakit po ganyan ang title? Kasi po, si Abraham po ang ating ama sa pananampalataya. Siya po ang pinagmulan niyan. At makita natin dito na, makita naman natin, ano ba talagang, paano tumawag ang Panginoong Diyos? Ano ang timing? May qualification ba yan? So, titingnan daw natin yung karanasan. Sabi, verse 1, basahin ko lang. Medyo malabo dito na lang. Tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa mga bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may pagmamalaki siya. Bakit ganun? Ngunit wala siyang may pagmalaki sa paningin ng Diyos, kapagkat sinasabi na nalig sa Diyos, si Abraham, dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Dito kasi ang pinag-uusapan, kung pinatawad ka naman ng Panginoon o hindi. Kasi alam niyo itong ating church o religion o ano pa man ang gusto mong sabihin dyan, ang pinag-uusapan dito bagay na spiritual po. No? Kakaiba ito kasi hindi to kasama sa usual na routine ng buhay. No? Kasi ano to ang routine ng buhay? 3 lang po. Sinabi din po rito ng mga ngaral na si Harrison, 3 lang po. Number 1, paborito nating lahat kumain. Yun lang. At pwede niyo tingnan ang karanasan ninyo sa pagkain para malaman mo, tingnan mo yung sarili mo. Kung mataba ka, kung payat ka, kung healthy ka, kung nagkasakit ka, yan po ay bunga ng ating mga walang kasawa-sawang pagkain. Lalo lang yung pista-pista time. Ayan. Yun yung number 1, routine natin. Amen. Masarap po ba kumain? Masarap po. Number 2, uminom. Number 2, uminom. Walang tao hindi umiinom. Kaya na tubig, kay alak, kay coke, kung ano man yan, iinom at iinom ka. Dahil ang sabi nga mga kapatid, ang katawan ng tao, 80% ng blood natin ay tubig. So, ganun pala talaga. So, dyan ang gagaling ang ating pawis, ang lahat. Siya naglilinis sa kung ano ng ating kidney at kung ano pa mga dyan, dumadalo yung mga kapatid. So, kain, tapos inom. Yung pangatlo, alam niyo yung pangatlo? Wala daw ibang gagawin na kundi kumain, uminom, at pagkatapos mamamatay. 3 lang po palagi yan. Tanggapin man natin hindi, dun kung naman, kakain ka. Magmula ng baby, kahit, hello. Matigil na si Kay. Tawa lang siya, tawa lang si Kay. Kay, pagkatapos, habang lumalaki tayo, Kay, medyo semi-solid na. Tapos, solid na kakainin. Amen. Habang malakas pa kakain tayo ng masarap. Pag tumatanda ka na, ano mangyayari sa pagkain mo? Babalik ka na doon sa dati solid, babalik ka sa semi-liquid, tapos babalik ka ulit sa liquid. Hindi ka makakain. Pag-inuminom ka na lang pagkatas gatas. Tapos, sa bandang huli, mamamatay. So, palagi ganun. Paulit-ulit lang yan. At kung hindi mo yan pag-iisipan ng mabuti, boring ang buhay. Kaya sabi ng iba tuloy, mamasyal na lang tayo ng mamasyal. Kumain na lang tayo ng kumain. Sabi, i-Englishin ka pa, life is short. Hindi ipahala ka
wala po yung pangatlo. Wala po yung pangatlo. Kumain lang, uminom. Hindi po namamatay ang unang tao sana. Yun po yung design. Amen. So, to make our faith complete, kailangan mawala po yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Kamatayan. Kasi habang nandiyan po yan, wala po kasi, sa panahon natin, wala pong tao hindi lumanas ng pangatlo. Amen. Lahat, si Adan, kumain, uminom, namatay. Puro ganun eh. Si Moses, kumain, uminom, namatay. Puro ganun. Si Abraham naman, kumain siya, uminom, namatay. Ang Panginoon sa Kristo, nangyari din pa, nangyari din. Kumain siya, uminom, namatay, kailang siya bidagdag na pang-apat. Muling nabuhay. Yung pang wala. So dito lang muna tayo doon sa tatlo. Diyan iinog ang ating karanasan. Ito na po kahit anong gawin mo sa daigdig na ito, doon ka lang sa tatlo palagi babagsak. Doon na sa binasa, sino ba nagbasa kanina? Si Doug, ikaw? Makikita niya may panahon ng ganito, may panahon ng ganyan, may panahon ng ganyan. Sabi, wala kang kaliligtasan, itinakda yan ng Panginoong Diyos. Kaya masarap ang kinakain mo, mamamatay ka rin. Tama? Kaya konti kainin mo, mamamatay ka rin. Mahaba kainin mo, uminom ka ng alak sa hindi, mamamatay ka rin. Uminom ka lang ng tubig o hindi, mamamatay ka rin. Puro gano'n na lang eh. At nakakasawa na yan mga kapatid. Ako nagsasawa na sa ganyang buhay. Amen. Kakain ka, iinom ka, matutulog ka. Umagising ka, okay. Pero pag hindi ka na nagising, okay din. Kasi talagang gano'n ang sasapitin ng bawat isa. Makikita natin, ito ay hindi po disenyo ng Panginoong Diyos. No? Uulitin ko, hindi po yan disenyo ng Panginoong Diyos. Kaya tingnan muna natin, paano dapat kikilos kung papasok na ang tinatawag nating pananampalataya. Kasi pag sinabi po ninyo, yung tatlong bagay, walang ginawa ang tao kundi kumain, uminom, at bukas mamamatay, yan po ay kataga para sa mga taong walang pananampalataya. Wala pong pananampalataya. Tingnan nyo, pag walang hilig sa Diyos, anong ginagawa? Tingnan nyo sa kapitbahay nyo, sa kaibigan nyo. Walang silang ginawa kundi kainan. Mag-inuman. Susunod na araw, inatake na. Nalanggan. Paulit-ulit na lang. Ano ang pinagkaiba ng isang 10 na namatay sa isang matanda nang namatay? Parehas lang. Sila ay kumain, uminom, namatay. Isang katotohanan hindi maiiwasan ng bawat sa atin. Kaya nga mga kapatid, kung wala ang Panginoon sa Kristo, hindi mababago ang takbo ng buhay ng isang tao. Dahil siya lamang po ang kauna-unahang tao na nadagdagan ng pang-apat. Totoo, ulitin ko na kumain din siya, uminom din siya, namatay din siya, amen. Pero yung pang-apat, ang pinakabago, pwede pa pala muli mabuhay. Tingnan natin dito man. Nasabi rito, hindi mo pwedeng gamitin ang mabubuting gawa para pigilan mo ang kamatayan. Lahat ng mabuting tao, pag namatay, ano ang nare-receive lang? Binibigyan din naman ng ano yan, di ba? Uy, namatay siya. O, anong gagawin sa'yo? Pagpatay ka na. Una, bibilang ka ng magandang tabaong. Tama. Pero hindi ikaw ang may gawa nun. Sila ang naiwan. Tapos, ano susunod? Lalagyan ka ng magandang bulaklak. Tama? Tapos bibigyan ka ng magandang buron. Pero sa bandang huli, idilibing ka rin. Amen. Ang ganda lang. Pagkalipas ng mahabang panahon, halimbawa ikaw isang mabuting tao sa gawa, bibigyan ka lang ng, tawag natin, memorial na services.
Like for example, ang ating bayani si Jose Rizal, tuwing birthday niya, iba doon sa Luneta, doon yung ano niya, binibigyan siya ng memorial service, binibigyan siya ng bulaklak, napagkilala sa kanyang kabalan. Puro ganun lang, puro ganun. Pero in reality, ano pa rin? Patay pa rin. At mangyayari, ang sinasabi ng Biblia, ang sabi ng kahit ng philosophy ng daigdig na ito, darating ang araw kapag ang isang tayo namatay na, darating ang time, malilimutan na siya. Kahit ang ginawa mo, malilimutan na yan, hindi niya maalaala. Wala na. Puro ganun. So, hindi mo pwedeng gamitin na, ang tawag doon, na punto ay para ko makuha ko yung ginawa ng Panginoon Kristo, maging mabuting tao ko. Wala rin pakinabang. Kaya nga doon sa binasa ni Sister Rose kanina, mauwi ang lahat sa wala. Wala din. Wala rin. Kasi hindi ka, ang buhay ang pinakamahalaga sa lahat. Amen. Kaya nga, ang unang tanong ko lang sa atin mga kapatid, ano bang ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Ito ngayon. Hindi ko na pakikialaman yung nakaraan kasi tapos na sila eh. Amen? Nung isang araw, nagkukwentuhan kami tungkol kay Angeline. si Taba na anak namin, namatay na siya. Amen? So, natanong kasi sa akin, nasan daw yung anak ko, yung ganito ko, kinuwento ko mga kapatid. Sabi nila, ay, sayang, sabi niya. Ang bata pa niya namatay. Mag-15 years namatay siya. So, naiisip nila, paano kami? Di ba? Sayang naman daw. Pero ang sabi ko sa kanila, ang buhay ng tao may kanya-kanyang takdang panahon. Ang pinakamaganda lang yata, na puno ka lang kay Angeline, bago siya namatay. Hindi rin namin alam ang pinagagawa niya, pero nung namatay siya, doon nagpuntahan ng mga taong hindi namin kilala, at sinasabi-sabi ko ang ginawa niya. So, nagtinginan kami ni Rose, sabi ko nung araw, tinitingnan, ano raw? Pati pa naman nagtitingnan ng lugaw. Titingnan ng lugaw, pumunta ron. At ganito, sinabi niya kay Angeline, bakit po? Kasi palagi nandun sa lugaw. Hindi namin alam yun. Yung ganito, yung ganyang ginawa. So, makikita niyo yun na wala, patay na, pero naalala pa sa kanyang mabubuting gawa. But it is not necessarily, may mga kapatid, yun ay guarantee na siya ay mabubuhay. Buti na lamang po na akay ko siya sa pananampalataya. Kaya sabi ko sa kanya, hindi yata ordinaryo tao yung ating anak-anakan yun. Kasi di na namin siya tunay anak eh. Hindi lang mahirap. Hindi mo alam kung ano talaga ang nangyayari sa daigdig nito. Pero ang isa lang nasisiguro natin, pagdating sa pananampalataya, nagkakaroon ka ng peace of mind at ng puso na yung kaluluwa niyo, mabuhay mang muli, dumating ang Panginoon, ay baka lang, kasi di man tayo pwede mag-judge, isa siya sa makikinabang sa buhay na wala hanggan. Kaya ngayon ang iisipin natin ngayon, ito bang ginagawa ko, magdadasal sa buhay ng walang hanggan? O baka ganun din ako, kumain nga ako, uminom nga ako, patay rin naman ako. Wala rin. Amen. So dito mga kapatid, sa karanasan ni Abraham, sabi dito, si Abraham, mabait na tao. Amen ha? Wag naman. Si Abraham po, hindi po siya lumapit sa Diyos dahil po siya hirap na hirap. Yung iba kasi ganun eh, di ba? Pag hirap na hirap, lalapit sa Diyos. Amen. Ganyan na tao. Pag nasa bingit ng kamatayan, saka lang sasabi, naku, Diyos ko, ligtas mo ako. Amen. Pagtambak na sa utang at yan ay maniningil, matidimanda na siya, doon lang siya nananalangin. Puro ganun. Dito makita natin nung tinawag si Abraham, wala pong problema si Abraham. Isa po siya sa pinakamayamang tao nung time na yun. Amen? Wala siyang problema, wala siyang utang. In fact, isa siya sa pinakasikat na tao nung bakit siya ang tinawag. Para ipakita sa ating lahat na hindi mo sabihin, kaya ko lang kailangan ng Diyos kasi kailangan ko sa ngayon. Hindi. Pinapakita lang na ng Panginoon kay Abraham. Abraham, kahit meron ka na ng lahat ng kayamanan yan,
kailangan mo pa rin ako. Iba yun eh. Ha? Hindi yung kaya mo lang kailangan ng Diyos na nangailangan ka. Pwede rin yun. Pero mas mataas doon na pinili ka ng Panginoong Diyos. Amen. Iba yung pagpili ng Panginoong Diyos. Nung pinili na siya, Panginoong, pinatawad pa siya. The Bible says, hindi po siya pinatawad dahil sa kanyang katangian, mabubuting gawa. Hindi. Dahil nanampalataya siya. Yun ang mabuti. Doon niya na-realize na ang lahat ng kinakain niya, amen? Lahat ng iniinom niya ay buhat sa Panginoong Diyos. Sa panahon natin ngayon, hindi po ganyan ang isip ng tao. Ulitin ko, hindi po ganyan ang isip ng tao. Kasi yung salitang, be what you want to be, yun mabigat eh. Ha? Ikaw ang humubog sa buhay mo. Ikaw ang sa gusto mo. Puro mo. Gusto. Pagdating sa pananampalataya, hindi ang gusto mo ang masusunod, kundi ang gusto ng Panginoong Diyos. At kaunti po nakaka-realize niya mga mapalad na nga lang tayo. Siguro nga, ang Diyos mahal na mahal tayo. Dahil pinili tayo. Kasi hindi po lahat ay pinipili. Amen po? Congratulate mo muna yung katabi mo. Uy, pinili ka pa. Taya ka kasi nagtaya sa loto. Ayan, pinili ka tuloy. Ayan. Okay. Verse 7 ng 4. Mapalad, yaong ang pagsuway ay ipinatawad na. At ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang ganda. Nilimot na, ano ba yaman? Verse 8, ayun, yan natin. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. O, napakahirap naman ang English niya. Impute sin. Nung nakarangil, kay Webes, sabi sa akin ng isa, kausap namin ni Sister Rose, ay, alam mo ako, palagi ako nagbabasa ng Bible. Okay po yun, sabi ko. Pero may reminder po ako sa inyo. Ano yun? Dapat po pa nagbabasa rin kayo ng Bible, meron po kayong katulong sa pagpapaunawa niyo. Kasi hindi po lahat ng nababasa ninyo ay tamang interpretasyon, sabi ko. Ay, ganun ba yun? Opo, minsan po talaga. Meron naman madaling intindihin, pero mahirap. Kasi ang pinabasa po natin ay translation. Ang pinabasa po natin mga Biblia ay lahat ay translation. Obligado po kami mga pastor na nag-aaral na i-interpret po ito ng maayos. Kaya po pag nagsasalita ako rito, minsan pag may nakikita kayong word, hindi ko po siya masyado pinapansin. Ang binibigay ko na lamang po sa inyo yung meaning niya. Katulad yung imputed, mabigat po. Ano yung impute? Ipapasa sa iyo yung kasalanan. Ikaw ang mananagot, yun ang ibig sabihin. Pero dito, sabi rito, mapalad ang tao na ang kasalanan. Ito tama po ang interpretation, nilimot. Iba po yung patawad sa paglimot. Ano po? Yung iba, madali lang magpatawad, pero hindi nililimutan kasalanan mo. Sige, patatawarin kita ngayon, pero matadala na ako. Hindi ko makalimutan yung ginawa mo. Natatawa ka ba? Di ba ganyan? Sige, patawarin niya. Pero, tandaan mo. Hindi ko kahit patawarin kita ngayon. Dito, hindi. Iba rito. Dito ang ginamit ang word, will not impute, ibig sabihin, hindi. Pinatawad ka na, hindi pa niya tatandaan niya. Totally, wala na. Amen? Bakit ko alam yan? Pag nasa barangay kami, di tapos na po yung kaso, ano po? Sasabihin ko na lang. Pwede po ba magkamayan kayo? Sabi ba naman nung ayaw po? Galing pa rin. Kayo ba nagkamayan? Ito, napunta rin. Kamayan? Kamayan po siya. Pero masama daw ba rin? Hindi mo alam. Yun na sinasabi ko eh. Sa Diyos po hindi.
Yan ang maganda sa Panginoong Diyos. At wala po siyang kaparehas. Ano po? Siya lamang po ang gumagawa nito na pag pinatawad tayo, erase na po yun. Kasalanan. Ay di pastor, pwede na po uli akong gumawa ng bago. Opo. Paala kayo sa buhay niyo. Ang patas po dyan, pag pinatawad ka, nilimot na, okay na po. Pag umulit ka, sabi dito, wala na pong pangalawang. Ayan, wala nang pangalawa. Hindi na titingin sa korte yung kasalanan mo. Matutuluyan ka na. Amen po. Ayan. So, ganun po, ano? Nung si Abraham, ay isa namang mabuting tao, pero nakuha niya magpakumbaba sa Panginoon, humingi siya ng tawad, at makikita ninyo paano ko natiyak na humingi siya ng tawad. Kasi natanggap niya yung guidance ng Lord. Kasi mahalaga po yun. Pag ikaw malinis ka na sa harap ng Panginoon Diyos, yung Espiritu niya una ibibigay sa iyo. Paano mo nalaman na ibigay na sa iyo yung Espiritu niya? Yung knowledge at guidance, mag-iiba yung takbo ng iyong isipan, pati ng iyong damdamin. Yan totoo. Mararamdaman niya. Ngayon, hindi mo nararamdaman, manalagi sa Panginoon ng pagkalooban ka mo. Amen? Okay, tuloy natin. Ang pagpapalabang ito ay para sa mga tuli lamang kasi sila po ay, ang ibig sabihin, bakit mga kapal, yun ang ibig sabihin hindi po ibig sabihin ng tuli, literal na tuli, kundi sa lahi po ito. Ano? Kasi nangyari po yan doon sa lahi ni Abraham. Patuloy sila sa sign ng covenant. Ibig sabihin ng tuli, sa lahi lang ba ni Abraham? Sino po ba lahi ni Abraham dito? Wala naman tayo. Hindi naman tayo Hudyo eh. Hintil po tayo. Pero sabi dito, hindi lang yan para sa mga lahi ni Abraham na mga Hudyo, kundi sa bawat hintil na tatanggap. So, in short, mga kapatid, lahat po tayo ay beneficiary ng kapatawaran ng Panginoon. Amen. Huwag sabihin na ay hindi. Okay, ano pa namang lahi ka ngayon, okay na yan. Maliwanag po yan. Okay. Tuloy natin. Verse 13. Punta na tayo rito sa verse 13. Okay, babasahin ko po. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi, makinig kayo mabuti, na mamanahin nila ang sanlibutan. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or through the law, but through the righteousness of faith. Ano raw ang mamanahin natin? Dito, baka hindi tayo magkasundo dito. Okay. Ano raw ang mamanahin natin? Nakita ko na rin yan doon sa Beatitudes, yung mga blessed, di ba, mapalad. Mamanahin niya ang daigdig. Amen. Yung po yung original, mamanahin mo yung daigdig. Ba't gusto niyo pumunta lahat sa langit? Ako natutunan ko rin ito, mga kapatid. Unang-una, mga kapatid, no? So, bagay iba yung thinking ng original sa modified. Ang Christianity kasi natin, modified po. Natutunan natin, pag sinilang ka, saka sinilang sa daigdig. Pag namatay ka, saka pupunta. O ikaw, maski saan ka na pupunta pag namatay? Sabi mo sa gusto, papanalangin ka, saka pupunta. O, di ba? Pero may kriminal, kung ano napatay, ilan na napatay. Pero, pag namatay yun, merong mga mananalangin para sa kanya. Anong sabihin ng mga mananalangin? Sumalangin. Ito pipilitan nila pupunta ka talaga rin sa langit. Minsan naisip ko, bakit tayo pupunta sa langit? Sa original, na paglikha ng Panginoon, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Saan niya iniligay ang tao? Okay, dito po talaga yun. Original design. Ang problema lang kasi sa lupa, nadumihan sa pamagitan ng kasalanan. Sa palagay nyo, anong solusyon? Ano ba may kasalanan? Yung lupa o yung tao? Ha? Tao po. Saan galing yung tao? Diba? At least,
bubukas tayo ng isip. Oo nga naman. Ikaw tao, galing ka sa isang banal na lupa.